Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan. Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng May 2025. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Kaya, gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, maaari makaka-receive ka ng newsletters, no? Or messages. Ganyan. May mga situation na parang there's a document ka na aasikasuhin siguro, no? May mga document, papers, maaaring may mga speech or isusulat ka para may mga ganun ako nakikita sa'yo. And then, may news. Maybe you will receive something news, no? Merong daw meron tayong Cancer, Libra, Capricorn, Leo, and Scorpio. Baka connected ka doon. Meron kang marireceive na gift. Yun na nakikita ko sa'yo. May marireceive ka daw na gift at may mga there's a joy, happiness ka na mararamdaman. And then, ang nakikita ko rin, maaring ikaw rin is magbibigay ng gift, no? Vice versa tayo, makaka-receive ka ng gift or ikaw ang magbibigay ng gift. Dito sa nakikita ko, ha? Yun. And then, may mga papuri, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, hindi naman lahat kayo, no? Siguro meron kayong mga pinagdadaanan na big problem, no? Or sa iba is ano yan, kung may mga problema kayo, siguro ano yan, expansion, no? Sa iba. Sana wag naman, syempre, sana matapos na. Sana magkaroon na siya ng growth, ganyan. O kaya naman may mga dapat pa kayong asikasuhin, ano? Bago matapos yung problem na yon, yung burden na yon. No? May mga kalungkutan sa iba sa inyo. Have faith lang, no? Have faith kung ano man yung mga sitwasyon na siguro hindi naman siguro kayo lahat. Siguro kung there's a situation na maaring may nawala, ganyan, sa buhay, nangyari na yon in the past, maaring kung nangyari na in the past, maaring nahahata ka pa nun, o may mga problema talaga kayo na pinagdadaanan na hanggang ngayon hindi pa totally nare-resolbahan sa iba. Ang nakikita ko sa inyo, may tao na matigas ang ulo. May tao mataas ang ego, maaaring ikaw, or someone. May mga official building or there's a government situation ako na nakikita na may aasikasuhin ka o may dapat kang asikasuhin. Ganyan. No? Maaaring iba sa inyo, apartment, tinitirhan, mga document, kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo. And then also, may loneliness ka, no? May loneliness, and also there's an authority situation. Ako nakikita. And then, ang nakikita ko rin is, hindi ko lang alam kung ikaw or someone is, siguro ikaw, sometimes, diba, inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Siguro may mga time na ganun, or nahandun yung pinipili mo yung gusto mo makasama. Mga ganun sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, nakikita ko sa inyo is, magkakaroon naman ng pagkakasundo-sundo when it comes to a family. No? Kumaga, handun yung comfort mo, handun yung situation na magkakaroon ng pagkakasundo or pagkakaisa. And then also, handun yung stability also. No? And siyempre, handun din yung siguro mas you feel relaxed
kapag nasa bahay ka lang, kaya rin siguro minsan mas gusto mo mag-isa, ganyan. Siguro mas more kang gusto mong mag-rest sa iba sa inyo, maaring gano'n ano. O kaya hindi yung pagiging yuwan ng privacy. Kumbaga, hindi ka totally showy or hindi ka talaga totally, kumbaga mayroon ka pa rin naman na kahit papaano, lahat naman ng tao may mga kinikim-kim na sikreto, mga ganyan, sa iba sa inyo. Pero kasi there's a rainbow dito eh, no? Ibig sabihin, there's a growth, no? There's a happiness situation. May happiness na magaganap ang mangyari. Siguro within 4 weeks, 4 days, 4 months man yan, something ganun. Ako nakikita, no? Nangyari na or mangyayari pa lang. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin na ano mo. May tao na mambobola? May tao mambobola sa'yo? Or, kamusta ka na? Ganyan. Mali mo, totoo na may pambobola niya. Maring may tao dito na hindi kayo gaano nagkita o hindi kayo nagkakausap. Maring magkaroon siya ng magandang sasabihin sa'yo. Yun, din ma-flattered ka dun sa sasabihin. May mga flattering situation. Tingnan natin ang energy ni Sagittarius. Universe, explain nyo nga to sa akin. Okay, ang energy mo, Devil, Diyos mayo. Okay, ang energy mo, ang nakikita ko naman sa'yo is sa iba ha, sa iba. Siguro andoon yung pipilitin mong balansihin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na medyo emotional, no? Na maaaring nagiging emotional ka, ganyan, sa nakita ko dito. Andoon yung situation na may mga sitwasyon na you need to accept or i-accept mo. Ganun. And then also, may nakikita rin ako dito na ano eh, na maaaring may union, may makikipagkita sa'yo, no? Magkakaroon ng communication. Or may union or communication ako na nakikita sa isang tao na matagal mo na siyang kakilala sa nakikita ko dito. Maaaring magkita kayo or magkausap kayo o kaya naman andun yung sitwasyon na either mag-text siya sa'yo, mga ganyan. Pero meron kasi akong pag-uusap na nakikita eh. Sa iba dito, reconciliation to or pag-uusap ng isang tao. Babae ka man o lalaki, sabihin ko ha, meron tayong Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Capricorn. Yun, ang nakikita ko dito. Either you are thinking, no? Maaring ikaw, meron kang sa iba siguro ha, kuhanin mo lang sa'yo. Yung iba kasi dito, meron kayo isang sitwasyon na past situation mo na na-stagnant ka doon at maaaring naiisip mo yung time na yon na meron kayong pagsasama, no? Sa nakikita ko dito. Kung sino man to ha, yung mga nabanggit ko. Yun, maaaring maaalala mo yung pagsasama nun o kaya handun yung sitwasyon na may konting pag-i-spy o kaya may konting pagtanong-tanong sa same na friend nyo, halimbawa, ano, kung sino man itong tao na to, o maari ikaw yung magtatanong, yung mga ganun
sitwasyon. Maaaring mapag-uusapan, no? Sa nakita ko dito. And then also, is andun din yung, kasi ang nakikita ko sa'yo dito may mga point ng buhay mo na yun na you want to release. Kumbaga, you want to release pero nahihirapan ka. Maaaring pinag-aaralan mo yung bagay-bagay na yun, kung kailangan ba, kakausapin ko ba siya, hindi ba, kailangan ko na ba itong i-release o hindi. O kaya naman handun yung situation na maybe may someone dito na gusto niyang humingi ng tawad sa'yo or gusto niyang magkaroon ng recovery sa'yo or may tao na gusto niyang mag-share ng problema sa'yo dahil sa hirap na dahil sa sadness na situation na dinaranas niya. Maaring gano'n. Maaring ikaw, halimbawa, meron kang kakilala na sabihin mo, ganito kasi ganyan eh. Diba, dito si 36, medyo may problema pwede ba akong pwede ba kita kausapin, mga ganun. Maaring ganun sa iba ha, kuhanin mo lang sa'yo. Tingnan natin ang parating sa'yo. Kaya ang nakita ko sa'yo dito, may mga iisipin ka na maaring may mga inaalala ka, ganyan. Yan ang nakita ko. May mga alalahan. Anong parating kay Sagittarius? May mga tension na hindi pa pala natatapos kayo. May namimiss ka, Sagittarius? Parang nandito ka sa situation mo na may naalala ka. Ay, ano ba yan? Explain nyo nga ito sa akin, universe. Ano tong ano? Okay. Okay na. Okay. Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo, there's a communication, no? There's a communication. Ako na nakikita sa'yo, na maaring ito is kapatid mo, anak mo, pamangkin mo, karelasyon mo. Maari din may malalaman kang katotohanan sa iba, no? Maari may malalaman kang katotohanan. Then also, ang parating sa'yo is, meron akong nakikita na i-release mo daw yung sarili mo o maire-release mo o makakapag-escape ka sa sitwasyon mo na medyo nagkaroon ng frustration, na medyo nagkaroon ng pain or hirap. Ako nakikita sa'yo dito kasi maaring yun is matatapos na. No? Ang nakikita ko dito, maaring matatapos na yun or magkakaroon, kumbaga, you will free dun sa situation na yun. Kumbaga, andun yung sitwasyon na ang tagal mong na-frustrate, ang tagal mong na-anxiety, ang tagal mong hinintay, and then this time, ang nakikita ko sa'yo is there's a new journey situation sa buhay mo. Kumbaga, yung part na yun, tapos na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, magkakaroon ka ng recovery or magkakaroon ka ng stability. There's an stable situation. No? Diba dito may travel eh. Kakaroon sa'yo ng ng renewal. Yung ibang sa inyo is matatapos na ang inyong mga problema. Ibig sabihin, within a 1 week or 1 day, 1 week, or 1 month, maybe next month, di ba? Is there something situation na maaring there's an idea of a project, creativity, o kaya is magkakaroon na ng new beginning sa buhay mo. Kumbaga, there's a victory and success situation sa buhay mo. Sa nakita ko dito.
meron ng ganun. May marireceive ka na successful situation. Halimbawa, merong na-frustrate ka when it comes sa gusto mo nang makamit na sitwasyon. Halimbawa, you want to invest or you investing something sa buhay mo pero nahirapan ka doon, na-frustrate ka doon. In this time, by sa sinabi ko mga is makakamit mo siya. Kumbaga, makakaraos ka doon. Halimbawa lang, halimbawa, sa pera. Ganyan. Kasi ang nakita ko dito, in the past, masyado ka na-frustrate, na anxiety, it's more on negativity, na trap, na stuck ka sa nakikita ko dito, is na-impatient ka, kumbaga siguro naging moody ka, ganyan. Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga delay situation, and this time hindi na siya magkakaroon ng delay. Ibig sabihin, you will receive the success, the victory and success sa buhay mo. Kumbaga, siguro iba sa inyo, you have an idea to pursue. Yan, o kaya magkakaroon ka ng mga new idea this time sa iba. Maaring na din yung pag-uumpisa ng concentrate mo this time sa bagong gagawin mo. Ayan. There's a breakthrough or there's a new opportunity sa iyo. Ang nakikita ko. Kumbaga, andun yung iba is mental clarity or may inspire ka dun sa mangyayaring yun. Sa gagawin mo or mangyayari na yun. Anong dapat iwasan? Dalawa to. Dapat iwasan. Tingnan natin to. Okay. Dapat mo daw iwasan Sagittarius, iwasan mo daw yung isang bagay na hindi ka mag-trust first sa intuition mo. Iwasan mo rin yung hindi ka pagkaroon ng tamang desisyon. Iwasan mo rin na iwasan mo yung hindi ka magbigay ng effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong maayos o gusto mong maging stable. Halimbawa, sa trabaho mo, sa pera mo, sa health mo, sa mga decision making mo. Kailangan maging organized ka. No? Kailangan din isipin mo yung future mo. And syempre, sinasabi rin dito, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng transformation sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, pinapaalalahanan ka niya na maging aware ka, magkaroon ka ng transformation sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera mo man yan, sa health mo man yan, kung saan man yan. Basta palagi mo isipin yung future mo, kailangan palagi kang may strategy, may mga bagong plano ka, may mga bagong pananaw ka sa kinabukasan, you need mong magsakripisyo syempre sa lahat ng bagay. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mong magising, may mga bagay na kailangan mong i-let go, kailangan mong i-change, kailangan mong umpisahan, mga gano'n. And try to reflect the past situation and then humugot ka doon ng lakas kung ano ba talaga yung mga gusto mong i-transform sa buhay mo. Yun. Siyempre, iwasan mo yung maghulong pag-iisip. Siyempre, yung hindi organized talaga. Siyempre, iwasan mo yung makipag-compete in the past situation o sa mga naganap na o nangyari na sa buhay. No? Iwasan mo yung hindi ka umaksyon or mag-movement. Siyempre, yung pagiging emotional din. Ganyan. Alagaan mo din yung sarili mo, ha? When it comes to love, universe, kamusta ang love niya? Love is sa lahat, ha? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, anak, kaibigan. Kamusta po ang love? Uy. Meron tayong Taurus, Leo, Aquarius, Virgo.
Well, kung ano mang element ka dyan, diba? Universe, explain mo sa akin to. Anong ibig niyo pong sabihin? Okay. Okay, when it comes to a love, sa iba sa inyo, may mga tensyon na hindi pa nagtapos when it comes to a love. Ibig sabihin, nahahata ka pa ng nakaraan. No, or someone into your life if you are connected. Meron tayong Aquarius, Gemini, Libra. Oh, yun din, Taurus, sabi ko sa inyo, di ba? Pisces, yun, Gemini. Yung mga nabanggit ko kanina. Yun, kung sino ka man, well, energy lang naman to. Energy tayo ha, babae, lalaki, kung ano ka man. Matanda, bata, yan. Yung mga tensyon na hindi pa nagtapos. Kung maganahan din yung nagkaroon ng biglaan. Nagkaroon ng biglaang situation, yan, maaaring nagkaroon ng biglaang hiwalayan, no? Sa nakikita ko dito, nagkaroon ng emotional situation dito sa relationship na to. And then also, kung kayo sa kahiwalay nito, sa nakikita ko dito, kahit na nagkaroon ng hiwalayan at kahit na nagkaroon ng sabihin natin na okay, accept ko na wala na kami, accept ko na hindi na magiging kami, pero kahit papaano, ikaw or siya, vice versa, nahahatak ka pa rin ng connection na to. Kumbaga doon pa rin yung pag-iisip sa nakaraan, no? Naiisip mo pa rin yung nakaraan na naganap o nangyari. No, yung mga saya, kumbaga, no, o yung mga nangyari in the past, ganyan. Kahit na sinabi mo na accept mo na wala na kayo, pero handun pa rin yung thinking na na siguro hindi sa ngayon, siguro in a divine timing, di ba? Hindi natin masabi. May mga ganong question mark ako na nakikita dito. Kung kayo naman is in a relationship, no? Kung kayo is in a relationship, oo, may mga emotional situation, may mga situation na maaring nagkakaroon ng, kumbaga, mas tinatanggap mo na lang na natalo ka sa kanya or vice versa. Ganun sa nakikita ko dito. No? Ina-accept mo yun kung sino siya. Yun nakita ko. Pero more emotional to eh. Pero alam ko tanggap mo siya eh. Dito. Kumbaga, kilala mo na siya kung sino siya talaga. You have a knowledge kung sino yung karelasyon mo talaga. Kung ano yung takbo ng bituka niya o ano yung takbo ng niya, isip niya. Kumbaga, handun na yung kung may mga naganap na nangyari na paulit-ulit na lang yung ginagawa niya, alam mo na ganun siya. 'Di ba? Accept mo siya. Kumbaga nalalakpasan nyo yung hardship situation nyo. Yun nga lang, syempre, pwede siyang nauulit muli, no, sa nakita ko dito. Kung single ka naman, sabi dito maaring may taong, kung single ka at nakahiwalay kayo, maaring babalik tong taon na to. Kung single ka, don't rush. No, huwag ka mag-rush. Kasi in a divine timing, ibibigay niya yung better na tao para sa'yo. Kamusta po yung money ni Sagittarius? Universe, ano pong ibig niyo sabihin? Uy. Iba sa inyo may travel. Uy, oo man. Okay. When it comes sa money, uma-action ka. Uy, ang ganda. When it comes sa money, maganda siya. Sa nakita ko dito kasi you are focusing talaga
na mag-save ng money, no? Sa nakikita ko dito, nagfo-focus ka talaga na pinag-iisipan mo talaga na makamit yung successful nito. Kumbaga, na ma-achieve mo yung pag-iipon ng pera. Kasi maaring may travel ka or meron ka pinag-iipunan talaga kasi may gusto ka ma-accomplish. Kumbaga, nahandito yung may mga gusto kang wish na maganap o mangyari sa buhay mo. Kumbaga, nahandito talaga yung successful when it comes sa money mo. Kumbaga, nakakamit mo or makakamit mo yung successful na to. Andyan siya, oh. Kumbaga, handun yung pagkakaroon ng desire, no, o yung manifestation mo na i-achieve mo. Focus ka totally, no? Andun yung controlling when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Good yung money mo. Kasi iniisip mo yung future o kumbaga meron kang pinag-iipunan talaga. May mga sitwasyon na kumbaga nandun yung action, no? Iba sa inyo may travel kayo eh. Siguro by June, one day, 1 week, or by June, 1 month, mga ganyan. Or you need to take it action na yung iba dito kung ano kailangan yung mag-action. Yung iba dito nag-a-action, yung iba kailangan yung mag-action dito. Pero okay naman yung pagpapatak mo. Meron kang sa iba lang hindi. There's a victory and success. Ako na nakikita sa'yo. By June, you will receive something. Meron kang marireceive na good news, achievement, something compassion, or you receive love, may fulfillment and happiness. May good news, kumbaga. Ano pang opportunity? Diba dito may travel kayo 3 days, 3 weeks, 3 months. May hinihintay ka? Parang may hinihintay iba. Ano pong nito? Uy! Sabi dito, any opportunity? May tao na may tao dito na maaring kilala mo na siya sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko sa dito, pagkausap mo siya, you feel okay dito sa tao na to. No? Maaring meron siyang ibibigay sa'yo. May something offer ako na nakikita sa'yo dito. Sa taong you care at care din siya sa'yo. Either siya is mas matanda sa'yo or mas bata. Ikaw, iba yung versa mo yun either ikaw mas bata, siya mas matanda sa'yo. Or mas matanda ka or mas bata siya. Vice versa. May marireceive ka daw sa kanya. Maaring iba sa inyo is nasa distance kayo. Maaring nasa ibang bansa siya, nasa ibang baryo. Or maaring iba sa inyo is kasamahan mo siya sa trabaho. O yung iba sa inyo is karelasyon mo siya. Maaring itong tao na to is nasa 28 to 40 plus. Or sa iba is pababa dun. Kung mas bata kung mas bata ka, kung mas bata siya, vice versa. Yun ang nakikita ko. And also, ang nakikita ko sa'yo is may exciting situation happen into your life. Kumbaga, if there's a dissatisfaction situation happen sa buhay mo in the past and you're stuck, and this time daw
is there, may mga adventure, excitement situation, ako nakikita sa'yo. Parang may mga outgoing situation ako na nakikita, no? May mga clarity to outgoing. Siguro may mga magte-take a rest ka, magbibigay ka ng time sa sarili mo, may mga magkakaroon ng magre-recharge ka. Kumbaga is a quick time sa iba, no? Sa nakikita ko sa'yo. Siguro may mga new exciting plan ako nakikita sa'yo kasi andito yung pagbabalik ng iyong confidence o kaya you will jump to your fashion, ganyan. There's an offering situation ako na nakikita sa'yo. Anak, ang balahibo mo, oh. Kumbaga, may good karma sa iba. Advice, universe. Universe, ano nito? Okay, thank you. Ano po kasunod? Thank you. Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga naganap o nangyari in the past na paulit-ulit. No, kumbaga nagkaroon nga ng delay, nagkaroon ng sagabal, nagkaroon ng disruption or pagkagambala sa direction mo. Kumbaga in the past kumbaga nahandin yung na loss of control ka, nagkaroon ng mga bad luck situation, no? May mga sitwasyon parang nasigsag yung direction mo in the past sa nakikita ko sa'yo dito, and this time you're starting fresh, no? Dito or handun na yung sitwasyon na magkakaroon na sa'yo ng development. Kasi sa pagbibigay mo ng effort and hard work and you are focusing and dedicate dun sa bagay na yun o sa sitwasyon mo, kung this is related to a money, to a work, or into a relationship, yun na nakikita ko sa'yo. There's a fresh start happen sa buhay mo. Kumbaga, handun yung development. No, hindi ka na stuck. Kumbaga, hindi na siya delay, nagkakaroon siya ng direction and it will end. No, sa nakikita ko sa'yo dito. May magtatapos sa'yo. Halimbawa, nakatapos ka na sa utang, nakatapos ka na sa pag-ipon ng pera, nakatapos ka na sa ganito, sa ganyan. May something ending of a cycle ng buhay mo. No? And then, may mga unexpected change happen, kumbaga rin. There's a transformation ako na nakikita sa'yo. And then, ang nakikita ko dito, parang mayroong kang isang sitwasyon na sa tingin ko may malalaman kang katotohanan. Or, oo, may malalaman kang katotohanan, pero maaring ito is kimkimin mo lang. Maaring sa sarili mo. 'Di ba? Maaring sa sarili mo, alam mo sa sarili mo yon, pero hindi mo lang maamin o kinikimkim mo lang. May mga ganung bagay. May mga bagay o sitwasyon na maaring pinagsisisihan mo. Ganyan. May mga bagay o someone into your life. Meron ako nakikita dito na confession. Siguro may tao dito na magko-confess sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Gustong mag-confess sa'yo nitong tao na to. Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos sa'yo. Kaso andito siya sa planning, no? Kasi may doubt pa siya. Nagkakaroon siya ng doubt. Or maaari ikaw ito, ganyan. Nagkakaroon siya ng doubt. Siyempre, ang advice, unahin ko na yung advice. Sana, kinuha ko lang yung message. Okay, when it comes sa advice, ang sinasabi dito, yes, kumbaga, kung may mga bagay o sitwasyon na hindi naging maganda in the past, huwag mo lang gawin at ulitin pa yun, ha? Kailangan mo talaga ng big transformation, ibig sabihin. Kailangan mo talaga mag-focus. Kailangan mo maging practical. Kailangan mo rin, when it comes to a decision, slowly but surely, you need to decide. Pag-isipan mo, you need to plan very carefully. No? Eh, syempre, huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Huwag kang mag-doubt sa mga decision mo, sa mga plano mo. Yun ang sinasabi dito. Kung kailangan may mga i-transform ka, i-transform mo. Kung kailangan may mga umpisahan ka, umpisahan mo. Kung kailangan may mga i-end ka, i-end mo.
letting go or moving on, or you need to rebirth yourself, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, may mga nag-o-open sa'yo ng new door eh, no? No, nasa sa'yo na lang yun. If you want to close yung old door and papasok ka sa new door ng buhay mo. And syempre, take responsibility sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ha? Ganun. Sa nakita ko dito. Try to discover pa more yung mga kakayanan mo. Sa nakita ko dito. And then, prepare. And then also, maging careful ka lang sa buhay mo. Sa nakita ko dito. May tao dito gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. May nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.